Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Manibela ng Masa on the Go. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras. Para sa opinyon, talakayan, inaing ng bayan, tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ang inyong lingkod. Gaswar Latam na nagsasabing sa umagas tanghali maging sa gabi tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Ngayon po ay March 17, 2025, Lunes. Doon po sa ating mga kaibigan, kumusta po kayo? Kumusta ang araw ng Lunes dito po sa Metro Manila? Mainit na mainit ang panahon, mainit na mainit ang usapin sa politika, national man o lokal, at mainit din dito po sa lungsod ng Paranaque. Kaya kanina nagkaroon po tayo ng tinatawag na regular monthly flag raising ceremony. At ito po ay pinangunahan ng office ng butihing city councilor na ito pong si Jomari Eliana. At nagkaroon po sila ng komprehensibong pag-uulat. At ganun din po ang naging panauhin sa nabanggit na flag raising ceremony ay wala pong iba kundi ito pong chairman ng Metro Manila Development Authority na ito pong si Attorney Artes. At siya po ay nagbigay ng mga gamit doon po sa usapin ng pag-aalis ng basura sa 16 na barangay ng distrito ng lungsod. At siyempre, nagkaroon din po ng MUA. Mamaya po ay tatalakayin natin kung ano po yung mga kaganapan dito po sa lungsod ng Paranaque. Maliban po doon, nagsimula na po ang tinatawag na Paranaque City College founding anniversary. At nagsimula na rin po yung pagtatapos doon po sa kindergarten na ginanap dyan po sa lugar ng Walter Mart San Isidro. At maliban po roon, nagkaroon din po ng distribution po ng relief goods na tulong galing po sa office ni Congressman Edwin Olivares at ganoon din po sa local government unit doon po sa mga nabiktima ng sunog. At bago po tayo magpatuloy sa ating programa, gusto po muna natin ipalabas yung pong ulat ng butihing city councilor ng lungsod ng Paranaque na wala pong iba, ito pong si Councilor Jomari Eliana ng Distrito 1. Mr. Chairman, ikasa mo na. Kapitan Kabayan Aplos ng San Isidro, Kapitan Alex Alvarez ng Bipales, Kapitana Marlene Burgos ng Dongalo, Kapitan Roland at Dondon Cailes ng Baclaran. At higit sa lahat, ang tiwala at suporta ng aking itinuturing na pangalawang ama, si Mayor Dr. Pablo Olivares. Dahil po sa inyong walang sawang suporta, ay matatapos ko ang aking huling termino bilang inyong konsihal at minority floor leader, bilang committee chairman ng mga mahalagang committee tulad ng tourism, social services, information technology,
at environment. Tayo po ay naging aktibo sa pagpapasa ng mga makabuluhang resolusyon at ordinansa para sa ating lungsod. Nariyan po ang City of Parañaque Free Wi-Fi Zone. Isang proyekto ng lokal na pamahalaan ng Parañaque na layunin magbigay ng libre at mabilis na internet sa mga residente at maliliit na negosyo sa pampublikong lugar ng ating lungsod. Ito po'y matatagpuan natin sa mga pampublikong lugar tulad ng pamilihang bayan ng La Huerta, mga pampublikong paaralan, sa ating mga transportation hubs. Kamakailan lang po ay na-launch natin ang Parañaque QR Plus sa pamumuno ng ating mayor. Ang Paleng QR ay isang digital payment system na inilunsad ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Land Bank of the Philippines. Layunin po nito ang mapadali ang mga transaksyon ng mga palengke at iba pang maliliit na negosyo sa pamamagitan ng QR code payments. Sa pamamagitan nito, hindi na kailangan magdala ng cash at maaari nang magbayad ng mga mamimili gamit ang kanilang mga mobile wallet o bank account na nakalink sa mga QR code. Ilan sa ating kapakinabang na naging proyekto ay ang installation ng fiber optic CCTV system para sa karagdagang seguridad sa ating mga komunidad. Meron po tayo nito sa Barangay San Isidro, San Dionisio, Santo Niño, Baclaran, Tambo at susundan pa ng mga barangay bago matapos ang aking termino. 12,000 units ng fire extinguishers na po ang naipamahagi natin mula 2016. Di lang mabilis na pamatay sunog, marami po tayong naisalbang buhay at ari-arian. Kasama po dyan yung tinatawag na SOS box na kasama po sa ating mga fire extinguishers na pinamahagi po natin sa buong unang distrito ng lungsod. Hindi ko na po iisa-isahin ang mga proyekto o programang na isakatuparan ng aking opisina. Ngunit, naniniwala po ako na ang mga tagumpay na ito ay hindi lamang dahil sa akin o sa ating masisipag na kawani o sa mahusay na pamumuno ng ating Vice Mayor, Mayor at Congressman. Ang mga ito ay bunga ng isang holistic na approach na sama-samang pagtutulungan ng ating pamahalaan at mamamayan. Ang bawat isa po sa atin ay dahilan kung bakit patuloy na umuunlad ang mamamayagpag ang lungsod ng Parañaque. Ang masasabi ko lamang po, proud na proud po ako. Ipinagmamalikod ko po nakapagsilbi ako sa inyo kasama ang ating the best na Vice Mayor, Joan Villafuerte. Sa ilalim ng mahusay na pamumuno ng ating the best na Mayor, Mayor Eric Olivares. Kasama rin po ang Congressman ng pangalawang distrito, the best Congressman Gus Pambunting. At ang angat ng antas ng minamahal nating lungsod. Ano pa ba ang masasabi ko sa taong ito?
Ito po yung nagbalik ng dangal ng lungsod ng Parañaque. Siya na rin po ang nag-angat ng pangkabuhayan ng bawat Parañaqueño. Siya rin po ang nagbayad ng utang ng lungsod ng Parañaque. The best magiging mayor muli. The best mayor, Kuya Edwin Olivares. Tulad po ng aking ipinangako noong simula, ang aking tanggapan ay laging bukas para sa inyo. Pinagsusumikapan po namin na maihatid sa inyo ang serbisyong the best sa abot ng aming makakaya. Matatapos man ang aking termino, ngunit hindi matatapos ang pagmamahal ko sa ating lungsod. I love Parañaque. Mahal na mahal ko po kayo, mga Parañaqueño, kaya't nararapat lamang po na mangarap sa ating lungsod, maganap sa ating lungsod ang isang kaganapan na nagbibigay saya at pride sa komunidad. Meron po tayong tinatawag na event. Ito po yung inampisahan ko noong 2023. Ang tawag po dito ay Motorsport Carnivale. Ito po ay presented by Okada Manila. Kung maaalala ninyo, ang isa sa aking advokasya ay road safety. Mula ako po ay naging isang professional race car driver noong 19. Ayan. Ayan po so ang video po natin na yan, actual pong kuha yan sa flag racing ceremony natin kaninang umaga yan po sa lungsod ng Parañaque. So nagbigay po ng ulat ang ating kasalukuyang City Councilor of the City of Parañaque, Councilor Jo Marie Iliana. Mr. Chairman, paki-double check yun hindi gumagalaw. Ayan Oo. So talagang ganun. At batid po natin na ang trabaho ng isang konsyal ay gumawa ng batas, resolusyon, at maliban pa po roon ay nagkaroon din po ng mga serbisyong pangkomunidad. Ang butihing City Councilor Jo Marie Iliana. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 8:31 ng gabi. Tuloy-tuloy na po tayo. Magbibigay pa rin po tayo ng ulat mula po sa City Government of the City of Parañaque, City Information Office. Parañaque City adopt BSPS Palengke QR PS Plus program. Parañaque City has officially introduced the Palengke QR PS Plus program, ang initiative developed by the Bangko Sentral ng Pilipinas that promotes the use of digital payments in public markets and local transportation. Aba, talaga maganda po ito. The launch, what was held on March 14 at the Huerta Public Market, was attended by key figures including Mayor Eric L. Olivares, City Administrator Attorney Volter de la Cruz, BSP Financial Inclusion and Consumer Empowerment Subsector and Regional Operation and Advocacy Sector Managing Director Attorney Charina B. Dibera, YAP and Payment and Currency Development Subsector Assistant Director Redentor Bancod. Aba, talaga naman talagang pati sentral na Bangko Sentral ng Pilipinas kasama po dito sa Palengke QR. Also, the ceremony were representative from the Department of Interior and Local Government,
of Parañaque City District 1 Councilor Joe Marillana, Mr. Waho Soto, Information Technology Development Department at Chief Attorney Mark Espinosa, Parañaque LGU's Department Heads and partners from different financial service providers. The City of Parañaque is one of the local government units on board by BPS on its program in partnership with the Department of Interior and Local Government. The initiative aims to encourage consumers to use QR Pay as a payment option for a goods and their commute. Aba, maganda po ito, no? Is in accordance with the City Resolution number 2020-052 passed by the 9th City Council with Councilor Eliana and Councilor Pablo Olivares. It's all the resolution. Amen. Aba, maganda po ito, no? At yun po ang maganda po rito sa lungsod ng Parañaque. Po, magkakaroon na po na tinatawag na palengke QR code. At sana po yung mga kulang sa timbang at yung pong nag-overprice naman ng mga bilihin, sana sabihin natin na tumuwid na kayo, tumino na po kayo dahil high-tech na po tayo dito sa lungsod ng Parañaque. Kaya kung kayo po ay hindi susunod sa timbangan, kung kayo po ay hindi susunod sa presyuhan, baka kayo ay ma-highlights din. Di ba? Tuloy-tuloy na po tayo. Parañaque City tumanggap ng trust traps, iba pang kagamitan mula sa MMDA, Metro Manila Development Authority. Opisyal na binahagi ng Metropolitan Manila Development Authority or MMDA ang ilang mga trust traps at iba pang mga kagamitan para sa lungsod ng Parañaque na bahagi ng flood mitigation projects ng naturang ahensya. Ito po yung mga nakalagay po dyan sa mga sapa or ilog na pang-trap doon sa mga basura para hindi na po masyado makabarano at madaling makuha. Ayon kay Mayor Eric L. Olivares, ang mga kagamitan na ito ay nakatakdang ipagkaloob sa 10 barangay, kabilang nito ang barangay San Isidro, Monoc, San Dionisio, San Antonio Bay, Poms, Vitalis, Merville, Don Bosco, Tambo at Donggalo. Bukod dito sa installation ng trust traps, bawat barangay din ay tumanggap ng plastic pontons, life vest at iba pang kagamitan na kanilang magamit sa operasyon at maintenance. Malaking tulong ang mga kagamitan na ito sa ating lungsod dahil sa pamagitan ng mga donasyong ito ay mas mapapaigting ang ating flood management efforts at mababawasan ang pagbaha sa ating lungsod, saad ni Mayor Eric Olivares. Lubos po kami nagpapasalamat kay MMD Chairman Don Artes sa pagkaloob ng mga kagamitan na ito. Tiyak na makakatulong ito sa paglinis ng ating waterways sa paggamit ng ating adikain na mapangalagaan ng ating kapaligiran. Dagdag pa niya, kasabay ng turnover ceremony na ito ay formal ding nilagdan ng isang kasunduan sa pagitan ng lokal na pamahalang lungsod ng Parañaque at MMDA ay pinangunahan ni Mayor Eric L. Olivares, MMD Chairman Attorney Romando Artes, District 1 Congressman Edwin Olivares, City Environment and Natural Resources Office Chief Mr. Mark Allen Bisa at ang pamunuan ng 10 barangay. Sinaksihan din nila Department of Environment and Natural Resources DNR Mio South Director Olga O. Arsadon, RPFDI di Parañaque City Director Alon Raimundo, Mr. Berne Amurao at City Administrator Attorney Volter de la Cruz. Ayan. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:37 ng gabi. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita, flag ceremony highlights. Idinaos ng lokal na pamahalang lungsod ng Parañaque sa panguna ni Mayor Eric Olivares ang regular na pagtaas ng watawat ng Pilipinas sa Parañaque City Hall grounds ngayong araw ng Lunes.
Ang seremonya ay pinangungisiwa ng tanggapan ni District 1 City Councilor Jo Marie Eliana. Ito na po ang binalita natin kanina. Kasabay nito ay ginawa din sa pamunuan ng Metro Manila Development Authority ang Certification of Precision para sa pagiging katuwang ng pamalaang lungsod sa iba't ibang proyekto at inisyatibo para sa mamamayan ng Parañaque. Nagkaroon din ng turnover ceremony ang mga wheelchair para sa mga residenteng nangangailangan at naisakatuparan sa pamagitan ng Person with Disability Affairs Office. Dumalo rin sa programa sina District 1 Congressman Edwin Olivares, District 2 Congressman Gaston Bunting, Metropolitan Manila Development Authority Chairman Attorney Romando Artes, District 2 Councilor Tenis Plana, Miss Abby Biduya, mga chairperson na kagawat ng ibang barangay at ang mga kawani ng pinuno ng lokal na pamalang lungsod ng Parañaque sa panguna ni Attorney Volter de la Cruz. Wala eh. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga init na balita dito pa rin po sa lungsod ng Parañaque na kung saan tuloy-tuloy na pong balita na dito po sa mga kaganapan, ganun din po dyan po sa lugar ng dyan po sa Don Bosco sa panguna ng ating butihing punong barangay Mr. Mario L. Jimenez. Ayan. Opo, so yun po ay mga balita galing po dito sa lungsod ng Parañaque at ganun din po sa kanina rin po ay nagkaroon din ng pagbisita dyan po sa bagong ipinapagawa na magiging public event dyan po sa City Hall ng lungsod ng Parañaque, dyan po sa City Legislative Building, and of course nagkaroon din po ng graduation doon po sa kindergarten dyan po sa lugar ng Walter Mark. Okay, so marami pong mga kaganapan dito, no? At yung pong ating mga kapulisan, kagabi nagkaroon din po ng usapin na huli dyan po sa lugar ng Don Bosco at ganoon din po sa dito sa lugar ng ano pa ba yung lugar natin na nagkaroon ng sunog at pinadala na rin po ng food and assistant, Oo, so yun po ang nagiging takbo natin dito sa lungsod ng Parañaque, bagamat may mga isyu sa usapin ng politika at sabi nga po nila talagang bahagi na po yan ng eleksyon. Dahil sa March 28, simula na ng lokal, painit na po ang mga kaganapan dito po sa Metro Manila. At unlikely dito po sa lugar ng Parañaque, so very smooth naman po ang takbo ng usapin ng politika, sa usapin ng pangangampanya, bagamat may konting alingas-ngas, pero ang pinaka-bottom line po yan ay pagkatapos sa dulo, pag natapos na po ang eleksyon, muling magkakasama at magkakaroon po ng tinatawag na pagkakaisa para sa ikakaunlad ng ating lungsod ng Parañaque. Ayan, so doon po sa ating mga kababayan na nagtatanong dyan mula po sa probinsya, lalong-lalo na po dyan sa lalawigan ng Camarines Sur, kapag kayo po ay pumunta rito sa Metro Manila ay smooth pa naman, maliban na lang po sa araw-araw na ginawa ng Panginoon sa usapin ng traffic ay talagang hindi po mawawala. Pero sa usapin ng demonstration, sa usapin ng rally, wala po tayong masyadong namumonitor na ibang kaganapan. Opo, maliban na lang po doon sa social media na kung saan marami nga po nagsasabi na mga nagpapakalat ng tinatawag na fake news, talaga naman dapat suriin nyo na lang pong maigi. Siyempre, natural, ang ating dating presidente na si Pangulong Rodrigo Duterte naman, ay siya naman po ay nagsilbi po yan bilang pinuno o presidente ng ating bansa. So, hindi po maiwasan na mayroon pong masaktan kung siya nga po ay naaresto at nadala na po roon sa The Hague, dyan po sa Netherlands naman, na kung saan siya naman po ay sinasabi nasa mabuti at magandang kalagayan naman. Opo, so makikita naman po natin sa mga balita
na ito pong si kasalukuyang senador na si Amy Marcos ay tila gustong ikasa yung pong magkaroon po ng investigasyon sa usapin ng legality doon po sa pag-aresto ng ating butihing presidente. Wala naman po sigurong masama po yan, karapatan nyo naman yan. Opo, pero mas maganda po na talaga naman yung po ay legal issue naman. Sana po ipabayan na po natin yan sa judiciary naman, dahil sa kasalukuyan yung pong SJ o SJ, no? Office of Solicitor General ay tila tumanggi na pong katawanin ang kasalukuyang Solicitor General naman ito si Attorney Guevara naman, dahil sinasabi nga po ng Pilipinas ay hindi na po miyembro ng ICC. Talaga naman so sinasabing hindi na miyembro. Po, kaya lang si Pangulong Duterte, dating Pangulo, ay siya po ay nandoon na sa deheg dahil po doon sa warrant of arrest na inilabas, at siya po ay executed na po yan, nadala na po doon sa pamagitan po daw ng Interpol naman. So ang atin lamang, tayo naman po ay mga Pilipino, ang ating Pangulo naman na si Pangulong Duterte nasa magandang kalagayan naman, bagamat nasa ibang bansa, bagamat nakulong, ipaubayan na natin sa takbo ng hostisya, no? Di ba? Marami naman abogado si Pangulong Duterte. Marami naman nagmamahal sa kanya. Di ba, kahit dito sa Metro Manila, marami naman nagpapahalaga sa kanya. Lalo na po doon sa lugar ng Davao. Opo, ngayon, kung sakaling nagkakaroon nga po ng mga rally, may mga nasaktan sa pangyari, siguro mas magandang maginahon po tayo. Dahil kung dadaanin po natin yan sa sakit, sa init ng ulo, pagdating po niyan sa dulo, ang talo, ang taong bayan, ang talo, ang kapwa Pilipino. Dahil isang tao na nakasuhan ng ganyan, hindi naman po yung pababayaan, di ba? Hindi naman po pababayaan yan. May mga bigating abogado na haharap doon po sa ICC para ipagtanggol ang ating dating presidente. Ako sa totoo lang, hangang-hanga tayo sa ating dating presidente dahil marami siyang napatino naman Marami siyang nagawa. Pero dahil nga po sa nasa demokratikong bansa tayo, demokratikong gobyerno, so ganun po ang nangyari. Pero kahit sa dadagdagan pa natin na isang pagkakamali, dadagdagan pa natin ng panibagong problema, pagdating sa dulo, kapwa Pilipino ang kawawa dahil masisira o sabihin po natin na babagsak ang ating ekonomiya, babagsak ang investment sa ating bansa, matutulilong na naman ang ating mga kababayan, matutulilong ang takbo ng ating gobyerno. After all, kawawa ang ating bansa, di ba? Yun naman talaga. Ngayon, balik na po tayo sa usapin ng politika. Hindi naman siguro masama na kung pag-usapan natin ang politika, no? Kasi noong nakaraang Huwebes, nagkaroon po tayong media forum na pinamagatan na tayo'y umupo at magkape. Di ba? So, yung pong ating kababayan na dating gobernador, congressman, diyan po sa lugar ng Catanduanes, tumatakbo po palang senador na ito pong si dating gobernador at congressman na si Leandro Berceles. Natutuwa naman tayo, siyempre isang Bicolano yan, isang Oragon din. At tayo naman po ay ating nakausap, seryoso po siya sa kanyang
plataforma na kung sakasakaling siya po ay ating mapili, patataasin niya ang antas ng edukasyon dito po sa ating bansa. At sinisigurado niya na hanggat maaari, bawat kabataan, bawat Pilipino, dapat magkaroon ng magandang kalidad sa usapin ng edukasyon para naman magkaroon po ng magandang hanap buhay ang bawat kabataan. So, ano po yan, ano? At siya naman po ay isang batikang abogado, in short, bagamat siya po ay kapos doon po sa usapin ng budget, sa usapin ng pinansyal, o sa usapin ng gastusin, pero siya po ay nagpuporsige na siya po ay talagang willing na manalo para sa yung kanyang pong kaisipan na magagawa sa Senado, talaga naman ipupursigin niya. In fairness, ikukumpara natin siya doon sa ibang kandidato bilang senador na sinasabi na may isang aspirante na tinanong kung ano ang gagawin sa Senado. Sabi, hindi ko pa naman yung pinag-iisipan ngayon kasi hindi pa naman ako nananalo. Naloko, ano? Yung po ay isa sa ating mga guest noong Huwebes. Ganun din po ang ating kasalukuyan na Vice Mayor na si Juan Villapuerte. Siya naman po ay pinaunlakan ng ating imbitasyon at siya po ay nagkaroon ng pampublikong pag-uulat tungkol po sa kanyang mga nagawa mula po siya na maging konsyal nang siya na po ay umupo bilang Vice Mayor ng lungsod at doon po sa kanyang mga gagawin pa kung sakasakaling siya po ay muling pagkatiwalaan bilang pangalawang vice alkalde o vice alkalde ng ating lungsod ng Parañaque. In fairness po, no, na ito pong si Vice Mayor Juan Villapuerte ay talagang magaling, ano? Palibasa, siya po ay dating reporter, isang batikang journalist, na kung saan alam niya po kung ano ang kaganapan, kung ano ang pangangailangan ng mga mamamayan ng lungsod ng Parañaque. So, maganda po ang kanyang rebuttal at tungkol po doon sa mga issue at mga katanungan na ibinuhos o pinakawalan ng ating mga kasama sa pamamahayag upang linawin ang mga issue at plataforma na kanyang binibitbit sa ngayon sa ilalim po ng kanyang kandidatura bilang re-electionist, bilang Vice Mayor ng lungsod ng Parañaque. So, maganda. So, maraming salamat, Vice Mayor Juan Villapuerte. Ganon din po ang isa rin pong aspirante bilang City Councilor sa darating na May 12 ay ito pong si Kagawad Popoy Molina na tumatakbo bilang Councilor of the City of Parañaque. Opo, in fairness, in fairness, ito pong si Kagawad Popoy Molina, yung pong kanyang state of mind, very open po siya doon po sa mga dapat gawin ng isang konsyal kung sakasakaling siya po ay manalo. Very open po siya, unlike doon po sa ibang, ang iba nga po dyan nakaupo na, ang iba po dyan ay kandidato pa, pero hindi po bukas ang kanilang kalooban Hindi po bukas ang kanilang kaisipan, hindi rin po bukas ang kanilang vocal cord para ipaalam sa taong bayan ang kanilang mga plataforma na gusto po nilang gawin kung sakasakaling sila po ay mahalal bilang City Councilor of the City of Parañaque. So yung po ang pinagkaiba nitong si Popoy Molina, very open, parang ang kanyang pananaw, ang kanyang kaisipan, ako po ay magiging lingkod bayan at sa kasalukuyan lingkod bayan, dapat malaman ng taong bayan kung ano ang aking nagawa at kung ano pa ang aking gagawin. Opo, yun po ang maganda. Palakpakan po natin. Ito pong si Kagawad Popoy Molina naman. At may dalawa po tayong inibita na kasalukuyan po ay nakaupo bilang City Councilor, but unfortunately, with the different issues in concern, with the different previous commitment, hindi po sila nakarating. Kaya po sa susunod na
27 of March ay magkakaroon po ulit tayong public forum o media forum dito po sa City of Parañaque na kung saan sila po ay ating muling babalikan para maging panauhin at maisalang din po sa ating tribuna para matanong ng ating mga kasama sa pamamahayag kung ano po ba talagang kanilang mga dapat gawin at kung ano pa po ang kanilang gagawin para sa ikabubuti po ng lungsod ng Parañaque, lalong-lalo na po sa mga residente nito. O, di ba? Yung po ang maganda. Okay, doon po sa ating mga kaibigang Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap na pong alas 8:32 ng gabi. Dito lamang po yan sa impilan ng Parañaque Net Radio Worldwide. Aba, talaga naman, may nag-forward po sa akin. Kudita delikado. So, ako naman po ay hindi na ako masyado interesado sa mga ganitong balita. Alam niyo po kung bakit? Sa usapin ng kudita na yan. Di ba? 1986, nagkaroon po tayong kudita. Di ba? Osong-oso yan nung ako po ay high school niyan eh. Di ba? Nung si President Ferdinand Marcos, nang siya po ay tawag nito, nang siya po ay pinaalis sa pagkaupo bilang presidente. Anong balita sa iyo? Nang siya po ay pinatalsik sa pwesto bilang presidente ng Republika ng Pilipinas. Ano nangyari, ha? Di ba ano nangyari sa kudita nyo? 1986, 14 years, 2000 plus 25 years. Ilan taon na? 39? Yumaman ba ang Pilipino? Yumaman ba ang ating bansa? Pinag-usapan dati, bari-bari pa lang ang utang ng ating gobyerno. Parang 3 billion pa lang yata o trillion yan. Ngayon, ilang trillion na? More or less 14 billion na after 39 years dahil sa kudita. Kalukuhan po yan. Huwag na po kayong maging interesado sa isyu ng kudita. Panahon po ni Trillanes. Panahon ni Dringo Hunasan, nagkudita. Si Dringo Hunasan naging senador. Si Trillanes naging senador. Ano ang napala ng Pilipinas? Ano ang napala ng Pilipino sa mga kuditang mga nagdaang kudita? Di ba? Naging mabagal ang takbo ng ating ekonomiya. Yung pong mga negosyante, yung gustong mamuhunan, yung gustong tumulong sa ating bansa, nagkanda, windang-windang din. Kaya yung usapin po sa usapin ng kudita na yan, kung ako lang po ang tunay, kung ako po ay tunay na Pilipino, kung ako po ay tunay na nagmamahal sa kaunlaran ng ating bansa, kung ako ay nagpapahalaga, kung ako po ay nagmamahal sa pagkakaisa ng bansang Pilipinas, ng bawat Pilipino, dapat ang salitang kudita ay wag na po nating gamitin. Inotil po yan. Enotel. Di ba, kudita pa kayo pagdating sa dulo wala naman kayong nararating. Di ba ngayon, yung pong sinasabi sa usapin ng kung sakasakali ako po ay wala akong sinasabi na magkakaroon. Ang ipinagsasabi ko lang po rito, ayaw ko po ng salitang kudita, ayaw ko na pong pakinggan yan. Di ba, ayaw ko na. Di ba, yung pong nagsasabi niyan dito sa Metro Manila, yung nagsasabi mula po dyan sa Mindanao region, maging sa Visayas region, kung ako lang po ang masusunod, kung nakikinig po kayo sa akin, kung kayo po ay nanonood sa akin, forget nyo na po ang salitang kudita, mas maganda, pairalin niyo yung salitang unity o pagkakaisa. Di ba kasi paulit-ulit tayo, sasabihin naman natin, si Marcos pinatalsik dahil sa usapin ng diktatorial, sa usapin ng korupsyon. Ngayon, sino ang presidente natin? Ang kanyang anak ni sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Within 3 years,
sa 2020, whether he like it or not, siya po ay bababa na sa pwesto. Diba, 3 taon na lang yan. Bakit kailangan mo pang mag-isip ng kodita na yan? Walang wenta na yan. Diba, noong 2022, diba, noong 2022, nagkaroon po tayo ng presidential election. Diba, nagkaroon po ng tinatawag na uni-unitem. Diba, sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos at saka sa pagitan ni Vice President Inday Sara, parehas po sila nanalo. Diba, nung sila po ay nakaupo na, Presidente si Bongbong, Vice President si Manay Sara, pagdating sa dulo, sa gitna, nagkanda windang-windang din. Diba, kaya itingnan nyo ninyong lingkod, ayaw ko na sanang ma-high blood, na-high blood tuloy ako kasi may nag-forward sa akin, ang nag-forward sa akin ng usapin dito sa Kudita, galing ng Laguna. Ito pong ayaw ko nang banggitin na bla bla bla, exclusive Duterte latest update, The Hague, Netherlands, Sundal at Pulayes, mangyayari na sa March 16, tandaan mo yan, 17 na ngayon, wala naman nangyari. Diba? Kaya po, ang pananaw ko dyan, sa usapin ng Kudita na yan, huwag nyo nang ilagay sa isip. Ang ilagay nyo po sa isip, maghinahon po tayo dahil ang nakasalalay dito, hindi naman po yung mga politiko. Ang nakasalalay dito, yung kinabukasan ng ating pamilya, yung kinabukasan ng ating mga apo hanggang sa tuhod. Di ba? Di ba? Nakakaano, panahon 86, Kudita. Panahon ni Trillanes, Kudita. Panahon ni Dringo, Kudita. Pagdating sa dulo, walang kwenta. Kaya mas maganda kung nagkamali tayong bumoto noong 2022 sa May 12, eleksyon na naman. Diba? Eleksyon na naman. Ilan senador ang pipiliin natin? 12. Inuulit ko, 12. Ilang party list? Isa lang po ang ibuboto natin party list. Pero ang upuan nila sa Kongreso, aabot ng 63. Ganong karami pero isa lang po ang ibuboto natin. Pero ang upo, mga more or less 63. Ngayon, pagdating po sa congressman, siyempre, kung isang distrito yan, isang congressman lang naman ibuboto natin. Pagdating sa gobernador, isa din. Pagdating po sa vice governor, isa din. Pagdating po sa board member, siyempre isa din po yan. Hindi naman pwedeng dalawang iboto mong board member. Isa din. Pagdating po sa usapin ng mayor, lalong isa. Pagdating sa vice mayor, isa din. Pagdating sa city councilor, depende po yan. May 6, may 8. Dito po sa lungsod ng Parañaque, 8. Ngayon, piliin po natin yung karapat-dapat sa 8 na yan. Di ba? So, hanggang doon lang ang atin ibuboto kasi wala pa yung kapitan. Wala pa yung kapitan, sa December pa rin daw. December daw tuloy ang eleksyon ng kapitan. Doon tayo babawi. Kasi, siyempre, matagal na po silang nakaupo. Yung pong ibang kapitan ay tila nagsamantala na. Yung ibang kagawad, isinarili na po yung yung programa ng AKAP, IX, tupad. Sila na lang ang nagpapalitan. Doon po tayo babawi. Di ba? Pwede ba yun? Kaysa iisip ninyo na mag-rally, kaysa iisip ninyo ng kudita, isipin nyo na lang po kung sinong ibuboto nyo sa May 12 kasi nakasalalay po dyan. At ganun din po sa presidential, may eleksyon po ng 3 taon, mag-isip na kayo kung sinong nararapat na maging presidente sa 2028 kasi magkakaroon po tayo ng eleksyon ayot sa gusto natin. Dahil yung pong 1987 Constitution, yung pa rin po ang ginagamit natin sa usapin ng pagkakaroon ng eleksyon. Hindi pa po nababago yan. Kaya po yung salita nyong kodita na yan, hindi po yun nakakatulong. Di ba? Malinaw. Wag na natin isipin yan. Pati ako namamawa sa inyo. Talaga naman, Ayan, doon po sa ating mga kaibigan na nanggigigil, doon po sa ating mga kasama na nanggigigil o sa kakilala dahil yung kanilang idolo na nag-abroad na doon po sa dihig, sa The Netherlands,
mas maganda po siguro mag-outing na lang tayo. Oh, di ba? Kasi pag nag-outing tayo, maligo tayo. Ngayon, kung gusto mo matauhan, di. Oh, lumangoy ka doon sa malalim at magbitbit ka ng bato sa ilalim. Para paglitaw mo, bago na ang pananaw mo tungkol sa usapin ng kodita. Pwede ba yan? Ayan, okay dun po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:02 ng gabi. Talaga naman pati yung oras naliligaw na kasi yung katabi ko ang tingin alakiti. Di ba? Nung tiningnan ni Kitty, yung nung tiningnan ni Kitty yung si General Torre hindi po mapakali. Ganun na nangyari. Kaya sabi ko sa kanila, kapag ang tingin pala katulad ng tingin ni Kitty, baka hindi na-aresto si Duterte kung dalawa lang, di ba? Kasi yung mga tingin ni Kitty talagang kung ako lang pag ako ang tiningnan noon siguro, sige ba, pabayaan ko na yung daddy mo, bahala ka na sa kanya. Di ba? Ayan, doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, regards po natin ang ating mga kababayan nasa kasalukuyan po nasa online, ha? Pagpasensyahan nyo na po dahil ang online po natin matindi si Mita. Kapag hindi ka marunong mag-send ng star, pati yung comment mo, pati yung message mo nawawala rin. Ganong katindi si Mita. Pero maganda na lang po itong mga nasa online, mga galante po ito marunong mag-send ng star. Katulad po nitong si Noli Ferrer. Alam niyo po itong si Noli Ferrer, mabait po ito talaga sa totoo lang. May puso ito, kaya marunong po ito mag-send ng star. Ito pong si Noli Ferrer, kasama ko po ito sa Public Information Office, na kung saan talaga naman ay maasahan po ito. Ganon din po itong si Nol Julian Orasol. Naman, regards ko po kayo at isa rin po ito sa marunong mag-send ng star. Lalong-lalo na po itong si Marivic Ferrer. Regards ko po kayo. Ganon din po itong si German Policarpio na sa kasalukuyan nandiyan po sa lalawigan ng Cavite. Ito po sa GMA Cavite at makakasama po natin ito sa PDMSI. So regards ko po kayo. At ganoon din po ito pong si Sir Popoy Molina. Sa totoo lang, kung ako lang po ay nakatira sa distrikto, sa totoo lang, yung walong konsilor, isa lang pong iboto ko. Ito pong si Konsilor Popoy Molina, na kung saan isa po siya sa naging guest natin sa ating ginanap na media forum. Kapag siya po ay mag-send ng star, sa totoo lang, araw-araw, gabi-gabi ko po siyang babanggitin dito sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. So regards ko po kayo, Konsyal Popoy Molina ng District 2 ng lungsod ng Parañaque. So magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, dun po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap na pong alas 9:05 ng gabi, na kung saan tayo po ay magbibigay ng patalastas yung Mr. Chairman Drug Free World Philippines, na kung saan ito po ay ating tatalakayin sa ating pagbabalik sa usapin ng ipinagbabawal na droga sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ang illegal na droga dapat iwasan po natin. Maniwala po kayo sa hindi. Maliligaw po tayo ng landas. Mr. Chairman, ikasama na. Sabi nila kung gagamit ako ng Coke, nakakapag-party ako buong magdamag. Ang ganda. Salamat, ma. Sige, anak. I love you. Mag-enjoy tayo mamaya. Okay ka lang ba? Oops, teka.
Sabi nila kung gagamit ako ng coke, makakapag-party ako buong magdamag. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa cocaine. Drugfreeworld. Mamahalin niya raw ako habang buhay kung hihit-hit kami ng crack. Diyan ka lang! Tumahimik ka! Tahimik! Wala kang kwenta! Isa ka lang! Mahal kita! Tumigil ka sabi! Tama na! Tumulong! Nasaan ang pera? Oo, ito na. Bakit mo siya tinatanong? Ha? Sige natin. Sige. Sikwenta. Pulis to! Sumuuna kayo! Meron kami warrant! Sumuuna kayo! Clear! Clear! Sumuuna ka na! Itaas ang mga kamay at tumarap ang pader! Mamahalin daw niya ako habang buhay kung sasabayan ko siyang humit-hit ng crack. Nagsinungaling siya. Alamin ang katotohanan tungkol sa crack. Drugfreeworld.org. Sabi nila makakatulong ang sabu na makapasa ako sa mga exam. Sabi nila hindi raw ako maa-addict pagkatapos ng unang tira. Hoy! Tigil! Sabi nila hindi raw ako maa-addict pagkatapos ng unang tira. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa mga droga. Drugfreeworld.org. Sabi nila hindi masama ang isang tira. Sabi nila hindi naman masama ang isang tira. Nagsinungaling sila. Ipaalam sa inyong mga anak ang katotohanan tungkol sa mga droga. Drugfreeworld.org. Ayan, so okay, so maraming salamat po sa Drug Free World International. Ayan, yung pong patalastas natin, makikita po natin. Yun po ay galing po sa ibang bansa, Drug Free World Organization. Ngayon, makikita po natin, ibang uri ng droga ang kanilang ginagamit. At ang mga yan, sa umpisa, ay talagang masarap. Di ba? Di ba? Kung ano-ano yung panlulukong ginagawa ng iba para ikaw ay mabiktima rin. Pero pagdating sa dulo, pare-pareho na po kayong mabibiktima ng masamang epekto ng ipinagbabawal na droga. So ngayon, dadako na po tayo sa usapin ng ipinagbabawal na droga. So napakabigat pong issue ito inuulit ko. Para hindi na po tayo magkanda loko-loko, nang inyo pong lingkod ay nagkakaedad pa lang, nakakaisip pa lang, unang hakbang ko sa pagpasok sa sinihan, kasi noon uso pa ang sinihan, wala pa naman ibang alam natin noon. Wala pang Betamax, wala pang FB, wala as is wala. Nung mga hindi nung mga bata, nung bata pa po ako, gusto ko pong ipalam sa inyo, bago po ako makapanood ng sine, kapag nilakad mo po yung mula po sa barangay namin hanggang doon sa bayan, para makapanood ka ng sine, lalakad ka po ng mga 3 oras.
Ganun po kalayo kung lalakarin. Pero kapag ikaw naman ay may sasakyan, at least mga kalahating oras siguro, makakarating ka na sa bayan para makapanood ka ng sine. So, 70s or 80s, ako po ay nakakapanood na ng sine na may kinalaman na po sa droga. Di ba? May kinalaman na po sa pinagbabawal na droga. So ngayon, ano po ang pinagkaiba naman? Kaya po nabanggit ko po ito, na kung mga 70s, 80s, 90s, nandiyan na po ang problema sa usapin ng ipinagbabawal na droga, hindi lang po ito nakaugat ang problema. Bagkos, ito po ay may mga anak na po ito. O kung sa tinanim, kung ikaw po ay nagtanim ng 1 puno, 2 puno, sa tagal na yan, malamang napakarami na pong ugat nito at nagkaroon na po ng iba't ibang ori ng puno. Di ba? Subukan nyo po magtanim ng 1 puno ng akasya, puno ng baliti, puno ng santol, puno ng bayabas. Ano pa gusto mong puno? Puno ng mangga, puno ng jackfruit. Ano ba yung jackfruit? Langka. O ano pa man uri ng puno, kapag ito ay tinanim mo, talagang napakarami na pong panibagong puno na kung saan ito po ay maghahasik na ng maraming bunga. So in short, kaya ko po nabanggit ito, mula sa ugat, sa puno, hanggang sa mga dumami na. So, ganun po ang sitwasyon natin sa pinagbabawal na droga. Di ba? 2025 na ngayon. So, in short, napakarami na po. Talagang malala na po kung 2000 ang problema sa pinagbabawal na gamot. Di ba? So, malala na po ito. Ngayon, kita mo na. Yung po nagmamalasakit sa ating bansa, sa panahon ng kanyang panunungkulan mula po 2016 to 2022, sinabi nga po na libo-libo na pong mga biktima ng summary execution na may kinalaman sa pinagbabawal na gamot. Sinasabi po nila na drug lord, drug addict, drug poser o ano pa man yan, basta may kinalaman sa droga, maliban na lang po doon sa nabiktima na hindi po sa involved. So in short, kaya po naisip ko po ito na talakayin ngayon, dahil malaki pong impact nito, dahil sa ngayon magkakandagulo ang ating bansa, hindi nasa nagkakagulo, dahil yung pong nagpatupad doon po sa massive operation, hinggil, laban, doon po sa mga involved sa droga, sila po ay nakasuhan, sa ngayon nandoon na po nakakulong. Di ba? Mabigat po ito, mabigat. At ang sabi nga po nung nakausap kong isang kapitan, sabi niya nga ako gustong-gusto kong mawala ang droga sa aming barangay. Ang problema, yun nga pong presidente ng Republika ng Pilipinas na kulong dahil sa usapin ng pagpuporsige na ma-eliminate o mawala ang droga sa ating bansa. Di ba? Mabigat po ito kung tutusin, mabigat. Kaya sabi ko nga po, sana matauhan na po ang taong bayan, matauhan na po ang mga politiko, matauhan din po yung mga men in uniform o yung po nagpapatupad ng batas, na dapat wag na po tayo magpapagamit sa sindikato ng droga. Di ba? Kasi kung hindi po tayo magbabago, saan na po tayo patutungo? Di ba? Saan po tayo patutungo kung every now and then, ang ating mga programa may nag-obliga, may nagsusumikap na mawala ang droga, yung iba naman may nagsusumikap kung paano kumita sa droga. Di ba? So yung po ang isa sa problema natin, may protector, yung po ang dapat hulihin. Yung mga protector ng nagninegosyo sa droga, sana yung po ang targetin po ninyo. Di ba? Kasi kawawa naman yung mga nasa bariba. Kawawa yung nasa komunidad, kung tutusin,
Dahil wala naman po silang makukuhaan kung walang makukunan. Paulit-ulit po tayo. Di ba? Sino po ba mga supplier? Sino po ba yung mga drug lord niyan? Sino po ba yung poser? Hindi ba pwedeng iyon ang targetin po ninyo? Di ba? Paulit-ulit po tayo, alam nyo naman yan. Di ba? May mga smuggle goods nga, may smuggle na bigas, may smuggle na karne, may smuggle na gulay. Yung smuggle 10 yan dinadaan po yan. Di ba? Ang lalaki niya, nasa mga container po yan eh. Yung po ay nakakalusot. Yung pa kayang droga na kilo-kilo lang po yan kung tutusin. Di ba? So in short, talagang may nagpapabaya. Diyan po sa usapin ng droga na yan, nakakasawa na kung tutusin. Di ba? May kilala nga po ako eh. Sa totoo lang, may kilala po ako na pag magsalita, akala mo kung walang kinalaman o walang alam sa droga, pero ang problema, nasa drug watch list yan. Di ba? Sa usapin ng PDEA drug watch list na yan. Dapat maging malinaw po yan kung sila nga po ba ay involved o hindi. Di ba? Kasi marami. Libo-libo ang nasa drug watch list. Pagkatapos, puro sila deny. Deny dito, deny doon. Pero ayaw naman makipagtulungan. Di ba? So ayaw kong banggitin kung sino ang kilala natin. Dapat kung ikaw ay hindi involved sa droga, mas madali naman po magpa-drug test ka, di ba? Kaya linisin mo ang pangalan mo sa PDEA para hindi ka mabulaanan. Di ba? Di ba? Kasi marami tayong programa sa Pinay 9165 Dangerous Drugs of 2002 ba yan? Di ba? Maraming programa tayo mula sa national, local, down to barangay level. Pero masasabi ko na papel lang daw yan eh. Kapag maayos ang papel mo, madadrag cleared ka. Di ba? So kapag maganda ang papel mo, marunong kang mag-abot, madadrag cleared ka. Yung po masama doon. Kaya ang hamon po siguro, doon po sa mga barangay level, i-assess yung mga dokumentong sinasabit ninyo monthly or quarterly, i-reassess ninyo kung sino yung mga nasa PDEA drug watch list na yan, kung tama nga po ba ang mga report na isinasabit ninyo sa PDEA, PNP, DILG, DOH, o anumang uri na national government or local, para masiguro nyo na tamang record na ipaparating sa mga kinauukulan. Pwede ba yun? Di ba? Pwede ba yun? I-reassess nyo. Dahil yung mga kapitan naman, kayo naman po ang tinatawag na person in authority dyan eh. Kaya nyo naman po alamin ang katotohanan. Kung yung pong mga nasa listahan nga po na yan, kung sila po ba ay nakikipagtulungan, kung sila nga po ba ay involved o hindi. Di ba? Kasi kapag hindi, magpetisyon po kayo sa PDEA. Magpetisyon po kayo sa korte na sabihin ninyo na ang mga taong ito ay hindi involved sa droga. Di ba? Pwede po ba yun? Mabuti na lang nandiyan po si Kagawad Rudy Abila. Di ba? Si Kagawad Rudy Abila, isa rin po ito sa naabala. Naabala rin po ito sa usapin ng ipinagbabawal na droga dahil siya po isang kagawad, mandato na isang barangay official. Kapag nagkaroon po ng tinatawag na inventaryo, dapat siya po ay nandoon. Ito po si Kagawad Rudy Abila, mabuti na lang po ito at masipag. Mahirap naman po kapag ginising ka ng alas 2 na madaling araw, kakatuking ka para mag-inventory sa droga. Mabigat po yun sa totoo lang. Di ba? Kaya po hanggat maaari, i-reassess po ninyo, di ba? I-reassess ninyo yung mga nasa PDEA drug swat list na yan, kung sila po ay hindi talaga involved, para malinis po ang kanilang pangalan. Di ba? Iyon po ang importante kasi kos-kos balongos nagkakanda, windang-windang tayo dahil sa problema sa ipinagbabawal na droga katulad ni Pangulong Duterte. Nandoon na po sa dihig dahil po dyan sa pag-obligan niya na masawatan droga, but unfortunately, ayan, nakasuhan. So, marami po tuloy yan nagngingit-ngit ngayon kung ano bang ginawa ni Duterte. Ikakabuti ba ng taong bayan o ng ating bansa o ikakasama ng ating bansa? Di ba? Kaya ito po ay ating tinatalakay kasi apektado po tayo
apektado po tayo kapag ang usapin ng droga na yan ay hindi masawata, paano na po yung ating mga magiging apo? Paano na yung maging kapu-apuhan natin pagdating sa dulo? Di ba? Kaya po itong si Ricky, alam ko itong si Ricky na to, wala itong problema, hindi po ito problema ng droga nito. Ang problema nito kung paano kumita araw-araw. Ganun din po itong si Galang Rider. Na kung saan ito pong si Galang Rider, bigating company driver po ito at talagang kasama natin. Alam po natin matutuwid na tao ito, ganun din po itong si kasamang Ramil Obra, na kung saan pagdating naman po sa sit-up ng sound system, talagang 99.9% ay talagang the best po ito. Kapag ganito ang mga tao na marunong tumingin at marunong lumaban ng parehas, talagang hindi po ito mapupunta sa masamang kamay. Bagkos mapupunta lagi ito sa mabuting mga kamay at mabuti at magandang imahin para sa matinong lingkod bayan ng lungsod ng Parañaque. Unlike po doon sa iba na magaganda naman ang tindig pero pilit pa rin sinisira ang kanilang sarili para sa sariling ambisyon. Di ba? Hindi pwedeng ganoon. Dapat matuto po tayong lumaban ng parehas, na dapat tumindig po tayo ng tama, hindi yung tayo po ay, sabi nga po nila nagmamadali. Ang sabi nga po nila may pagkabakaw, mahirap nga po yun. Di ba? Katulad po ni Rudy Avila, kagawad na po yan, pero ang kanyang slogan ay tungkol sa basura. Dahil siya po ay naniniwala na sa pamagitan po ng kanyang programang ito, marami po siyang matutulungan kung ang kanilang barangay ay palaging malinis. Una, maiwasan po ang sakit, lamok at iba't ibang uri ng magiging sakit sa kanilang barangay dahil malinis po ang kanilang barangay sa pamagitan ng programa nito pong si Kagawad Rudy Avila tungkol po sa usapin ng paghahakot ng basura. Di ba? So yung po ang aking punto doon. Kaya ako po ay nagagalit. Dahil ako po ay buhay na witness, buhay na testigo kung paano po nagsusumikap ang dating presidente na masawata ang ipinagbabawal na droga. But unfortunately nga, siya po ay may 6 na taon lamang at ang magbigat po rito, siya po ay makulong dahil nga po sa di umano maraming namatay sa panahon ng kanyang panunungkulan. Whether we like it or not, siya po ang presidente ng Republika ng Pilipinas, siya po ay may sapat na kaalaman, may sapat na kakayanan para paano maging matuwid, paano magiging maayos, paano po maging ligtas ang ating komunidad, lalong-lalo na po ang ating bansa. Ganun lang naman niyang kasimple. Kung ikaw po ay matino, wala kang problema. Pero kung ikaw ay imbul sa droga, gabi-gabi, araw-araw, problema mo yan. Di ba? Kasi alam nyo naman ay pinagbabawal yung pampinasok ninyo. Di ba? Araw-araw. Alam nyo naman na masama yan, yung pangipinasok ninyo, problema nyo nga po yan, di ba? Yung po ang sinasabi ko na sana maging tapat po tayo kung ano po ang katotohanan. Di ba? Pero doon sa sinasabi na magkakaroon ng kudita, talagang walang kwenta po yun. Mas maganda pang pag-usapan natin kung paano may tutuwid ang takbo ng ating gobyerno from national down to barangay level sa usapin ng eleksyon. Di ba? Kasi, yun naman po ang proper. Sa May 12, hahalal po tayo ng mga senador. Kung tayo po ay pipili na naman na malapit sa China, panibagong dagok po yan. Pero kung tayo ay pumili ng marunong sa usapin ng agrikultura, sa usapin ng lokal na isyu o usapin para maiangat ang pamumuhay ng ating mga kababayan, dapat iyon po ang ating pagbigyan ng pansin. Hindi po yung usapin sa China na kung saan malapit sila sa China, paano kung makaupo yan sa Kongreso? Paano na lang po kung makaupo yan sa Senado? Pagdating sa West Philippines, magkakanda windang na tayo. Di ba? Pwede po ba yan? nakatayo po ay na high blood dahil may nag-forward sa atin ng
may nag-forward po sa atin tungkol po sa kudita, kaya tayo ay uminit. Pagpasensyahan nyo na po yan. O, di ba, sabi nga po nila, isipin mo, po-forwardan ka tungkol sa kudita. Anong mapapala mo sa kudita? Di ba? Wala kang mapapala doon. Paulit-ulit tayo. Di ba? Huwag na natin pag-usapan ng kudita na yan. Sablay na sablay yan eh. Di ba? Nalimbawa na nga po natin si dating Ferdinand Marcos Sr. Nagkaroon ng kudita. Pagdating sa dulo, wala naman nangyari. Di ba? Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap na pong alas 9:27 ng gabi at malapit na po tayo magtapos kasi may susunod pa po tayo. At regards po natin yung mga nasa online ito pong Media Patrol Ang Media Patrol po ay headed po ito ni Miss Jane Wander Villarin at ng Unit 6. Ganon din po itong si Ramelo Bra. Regards ko po kayo dyan po sa Public Information of the City of Parañaque. And of course, ito pong si Conchal Popoy Molina, Jermaine Policarpio, at yung pong iba pang mga nasa online. Magandang gabi po sa inyo. Ganon din po itong ating kaibigan at talaga naman anak po ito ng dating kapitan. Na ito pong si Nestor Balot Ramos, na ito pong si Sir Tonton Ramos. Regards ko po kayo, Sir Tonton. At ang malungkot lang, personal kong inabot sa iyo yung aking invitation, wala akong na-receive na postponement o hindi makakarating. Pero palibasa nga magkaibigan tayo, sana sa sunod, makarating na po ang ating butihing Consilor Attorney Jet Preyas dahil sa napakaganda naman po ng kanyang performance bilang mambabatas ng lokal na pamalaan ng lungsod ng Parañaque. So ganun din po, siyempre, regards po natin, ito pong si Lisa Dionisio, na kung saan siya po ay mga nasa online at iba pa. At sabi ko nga po sa inyo, sa kasalukuyan ng ating programa, talagang mahigpit po itong si Mita, na talagang yung pong ibang mga comment or messages po ay tila hindi po natin mababasa dahil nga po sa usapin nitong pamamara ng Mita. Okay, doon po sa ating mga kaibigan dito na po magtatapos ang ating programa na kung saan naman tayo po ay tinalakay lang po natin ito dahil sa mga usaping talagang dapat mapag-usapan. Dahil po sa kapakanan ng taong bayan, ganun din po ng ating bansang Pilipinas. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:29 ng gabi. So regards po natin, yung pong ating mga kababayan, dyan po sa lugar ng Camarinesor, sa Bicol Region, mga manoy, mga manay, maray na banggi po sa Indugabos, ganun din po dito sa Metro Manila, magandang gabi po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po, diyan po sa ating mga kasama sa Public Information of the City of Parañaque, sa panguna po ng ating butihing Public Information Officer in Charge, Mr. Mel Alipuon, and of course, ng ating City Administrator, Attorney Volter de la Cruz, ganun din po ang ating City Mayor, Eric L. Olivares, and of course, ang ating Congressman, Edwin Olivares. Okay, doon po sa ating mga kaibigang Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umagas, tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Mr. Chairman, Manibela ng Masa on the Go. Programang Manibela ng Masa on the Go. Pumipihit, umarangkada, bumubusina para sa mga pangunahing isyu at sariwang mga kaganapan araw-araw. Manibela ng Masa, may puso, may damdamin, may opinyon, at may pagmamahal para sa kinabukasan ng inang bayan. Manibela ng Masa, naririnig, napapakinggan ng sambayanan mula sa himpilan ng Parañaque Net Radio Worldwide. Hosted by Gaspar Latam.